guys, welcome to our channel. Kung bago pa lang po kayo dyan ng mga nag-subscribe, kayo mga hindi pa nakapag-subscribe, nanonood ng video namin, pa-subscribe na lang po, like, share, and subscribe. Tsaka hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga buhay-buhay namin dito sa Canada. Tsaka kung may mga tanong po kayo, comment lang down below o kahit saan dyan. Comment lang po kayo at sasagutin po natin yan. Kung ano po yung katanungan nyo, kung gusto nyo pong may malaman tungkol dito sa Canada, comment lang po kayo. Yan, bali dito kami ngayon, meron kaming i-share sa inyo na ito pang ano to international siya. Meron kaming papers dito. Bali, siya nga pala si asawa ko si Christine Suleiman, at siya si Marvin. Ako si Marvin, marketing agent ng ECC. Nag-work kami sa ECC. Kami ito dalawa yung actually. number niya ng contact tsaka sa email. Yan. Bali, ano na siya, parang nagko-consult na siya sa mga gustong magtanong sa kanya. Marketing agent. Marketing agent. Kaya yun, ang tema natin ngayon ay kung interesado kayo, eto tatanong natin sa kanya yung mga kung ano tong ibabalita namin sa inyo. Pero ano talaga siya, legit to galing to sa isang agency na dito sa Canada, no? Bali ano siya? Consulting firm. Consulting firm. ECC Consulting. Yan yung mga ano niya. Ano nga pala ng ECC? Yung mga dapat yung niya, trabaho niya. Parang ECC. ECC. Dito yan sa may Calgary. Kung saan tayo nagtatrabaho. Nag-work kami sa ECC. Ang meaning ng ECC ay Education Canada Consulting. So, ang ibig sabihin nun, consulting firm siya dito na tumutulong siya dun sa mga tao na gustong mag-aral. Meron pa kaming mga ibang services na ginagawa. Pero ngayon, parang nagpo-focus kami. Dito muna tayo sa may halos bago lang to bagong memo ng ECC Consulting. Anong tawag dyan? Nagtutulong din naman sila sa mga iba't ibang klase ng yung mga pinapagawa natin sa immigration. Pero ito kasi yung good news. Yung maganda dito na gusto namin i-share sa inyo is, although existing na to sa Canada at sa ibang bansa, yung international students. Para dun sa mga tao na gustong makarating dito para mag-aral. Inaano ko i-reiterate ko lang, para mag-aral, hindi para magtrabaho. Ito kasi ang talagang tema nito, international student or student outside the Canada. Yung mga galing sa Philippines, sa ibang bansa, o kahit saang bansa na gustong mag-aral dito sa Canada. Kahit na nasa Saudi ka, Middle East, o sa Europe. Gusto mo siya mag-ano rito. Di ba may mga tao na gustong makapunta dito, makapag-aral. Pero ito, ang gusto namin sa inyong ibigay na balita, yung ECC, tumutulong ngayon kami, yung company namin, dun sa mga tao, kahit sang parte ng mundo, na gustong makarating sa Canada para mag-aral. Mag-aral, Kasi, makakapag-process kami ng inyong letter of acceptance mula sa school. Pag tinanong nyo, bakit kailangan pa kaming dumaan dyan? Kapag nag-inquire ka naman sa Canada, pwede ka naman mag-international student. Sasabihin ko sa inyo yung magandang balita kasi doon. Eto, pag kayo nag-apply, sabihin muna natin kung ano yung mga requirements nyo, para ito, bilang sa international student or student outside the Canada, ang number one outside the Canada. Ang number one requirements, pre-assessment. Ano yung mga dapat nilang Ang ibig sabihin ng pre-assessment, yung number one requirement natin, pre-assessment. Alam nyo, kapag kayo ay lumapit sa isang consulting agency or consulting firm, hindi ko naman sinasabi na alam ko ang proseso nila kasi bago pa lang din naman ako. Yung mga pre-assessment, may payment na yon. The time na nagtanong na kayo sa kanila at nag-submit kayo ng mga papeles nyo para i-check kung kayo ay matatanggap, nagbabayad na kayo sa kanila ng processing fee. Ang maganda sa company namin, kukunin muna namin lahat ng inyong requirements. And i-check namin isa-isa sa office kung pwede kayong mag-apply. So not just because sinubmit nyo na yon,
magbabayad na kayo, hindi pa. Titingnan muna namin. So, walang bayad ng pre-assessment. Anong kailangan nyo para magpa-pre-assess? Unang-una, ang pinapaalala ko sa inyo, kumuha muna kayo ng IELTS. Ano yung IELTS? Yun yung hindi siya benchmark. Yun yung parang yung first step nila IELTS. No? Oo, kalakaran yon or batayan kung ikaw ay marunong o nakakaintindi ng English. Hindi naman kailangan ng bench mo. Anong tawag dun sa sinasabi nila? Ang band score mo is 8, hindi naman. Basta magkaroon ka lang ng 6. Oo. Kasi academic score band. Oo. Ang dalawa kasi yan. Kapag kayo nagkuha ng IELTS, make sure na academic ang pipiliin nyo. Hindi nyo kukunin yung isa ha. So, academic lang. Meron ka nun, unang-una, please, unahin nyo yun. Mag-exam kayo. Pag meron na kayo nun, maghanda kayo ng passport. Yung passport copy. Yung passport nyo, at least, hindi siya may expired within 1 year. Years. Nakalagay dito eh. At least expiry years. At least years from application date. Kapag yung application form na yun na fill-upan nyo, dapat meron na kayong IELTS. Huwag kayong mag-inquire kung wala kayong IELTS. Kasi babalik pa rin tayo sa IELTS. Kahit kumpleto nyo yan, meron kayong passport o iba pang credential, pero walang IELTS, hindi kayo mapaprocess. So please, unahin nyo ang IELTS. Yung school credentials nyo, grade 12. Yan, grade 12. Kasi dati, di ba hanggang 10 years lang tayo? Ngayon, at least grade 12 kayo, please. Grade 12 and above, ano? Or college diploma. Kunwari, nag-college ka na. Ito, nakagraduate ka high na. school or college. Oo, na diploma. Yan. Dapat meron ka nun. And anong age? 18 and above. 18 and above po. Kahit nag-grade 12 ka ng 17, 18 ka na kapag nag-apply ka. 18 and above. Yes po. Once na makompleto nyo yung requirements. Pre-assessment, no? Oo. So, kunwari, sinabi nyo, Ate Christine and Kuya Marvin, meron po akong IELTS. Kakukuha ko lang po nun. Nakuha ko din po ang resulta nun. Kasi may expiration ng IELTS, ha? Hindi yan pwedeng, kunwari, katulad ko, 2014 ako nag-IELTS. Hindi ko na yung pwedeng gamitin ngayon. So, kailangan mo mag-retake. Tapos, yung passport mo, sigurado ka na bagong-bago pa. Di ba ngayon, 10 years na yung passport sa Pinas? So, mas preferable siguraduhin nyo na mga, hindi pa expand, okay, kumuha muna kayo. Oo, kumuha muna kayo. Kasi sayang lang yung panahon natin na nagpe-pre-assessment tayo, tapos back to zero kayo. So, kompletuhin nyo na. Tapos, meron kayong diploma, or graduating kayo ngayon ng grade 12. High school or college diploma. Oo. Kunwari, graduating ka pa lang. Ngayon darating na sabihin natin April, kung ano man yung meron araw. Sa Pilipinas, grade 12 na, no? Oo. Yun, maganda yung pamangkin ko, grade 12. na. So, hintayin natin na graduate kayo, makuha nyo yung diploma nyo, mag-IELTS kayo. Edad, yes, at nag-18 kayo. Kasi bata sa atin, saka kayo mag-ano. Saka kayo magsabi na, pwede po ba akong mag-inquire? O yung anak ko po, ganito na po, ito po, meron po siya nito, meron ito. Anytime, bigay nyo lang po yung email nyo, may message nyo kami, bibigay namin sa inyo yung form, and then ipipre-assess kayo. Remember, wala pa po kayong babayaran pag pre-assess. Yun po yung maganda. Tapos, yun ang number na maganda rito, ha? Umpisa pa lang, wala talaga kayong, walang pera pong rito involved. Ang gastos nyo lang po na sarili nyo, yung sa IELTS na mag-aan sila ron. At saka kung yung passport kasi at least yun, para sa inyo yun eh. Sa inyo yun. Kailangan talaga yun. Opo. Yan. Tapos, ang isa pang pagkakaabalahan is once makompleto mo yan, at saka pwede na namin kayong pa-attendin ng Zoom meeting. Pag interesado kayo, halimbawa, wala pa kayo nitong requirements, pero gusto nyong malaman, o kaya may mga gusto pa kayong itanong, i-message nyo lang kami sa comment. Comment down below po kayo kung interesado kayo. Minsan may live kami may live sila eh. Oo. Meron kami mga Zoom, mga umaaten. Pinapasali yung mga nasa taga-Pilipinas, ang dami nun. Yung mga sumali na. Tapos marami silang tanong. So kayo, kahit nanonood lang kayo, marami kayong maiintindihan na. Yung mga tanong nyo, nasasagot na. Yan. Bibigay namin sa inyo yung Zoom na link. Basta comment lang po kayo. Kung sino po interesado, bibigay namin yung link. So ngayon, kunwari, natanggap na namin yun. Pre-assessment, okay na. So kunwari, kayo ay sinabi namin sa inyo, sige, pwede nating ituloy ito kasi kumbaga sa assessment, nakapasa kayo. Ang gagawin na po natin, that's the time na tayo po ay magbabayad. 1,000 po ang processing fee. Tandaan nyo po, yung 1,000 na yun, non-refundable po yun. Kasi aasikasuhin na po namin lahat ng papeles ninyo. Ngayon, ang trabaho po namin sa ECC, since na-skim na namin ang documents nyo, nakapasa na kayo, ipapasa na namin to sa school, kung saan pwede kayong mag-aral. Marami pong eskwelahan na affiliated dito sa ECC. Galing, para mag-aral dito sa Canada, makakatanggap po kayo ng papel
na merong sealed, ang tawag po doon ay letter of acceptance. Yun yung importante para ipakita niya sa sa immigration. Sa immigration natin dyan sa Pinas. Opo. So kung babasahin po natin yung bansa. Oo, kung babasahin po natin yung enrollment flow chart, ang sinasabi po namin, after na ma-receive namin yung kompletong requirements nyo, mag-start na tayo at na pre-assess na kayo, which is free ha. So, kunwari nakapasa na kayo, kukontakin na ngayon namin kayo. O, eto na po, okay na po, ipaprocess po natin yung papel nyo. Interested pa po ba kayo? Kasi by that time, at sinabi na po namin sa inyo na kayo ay qualified, magbabayad na po tayo ng processing fee. Remember, pre-assessment, walang bayad. Once makapasa at kinonta kayo ng ECC, doon po tayo magbabayad and ipo-forward na po namin yun sa school. Si school po ngayon, pag-aaralan ang papeles nyo kapag kayo po ay gusto nilang tanggapin or hindi. Kasi pwede pong hindi. So, pwede naman po natin i-transfer sa ibang school. Try natin sa kabilang eskwelahan. Marami nga po kasi kaming eskwelahan na hinahandle. So, kapag kayo po ay tinanggap doon, anong tawag dyan? Meron pa rin po kayong dadaanan na interview. Initial interview ng school. Siyempre, aalamin nila yung identity nyo, kayo po pa talaga yung nag-a-apply. Baka mamaya, yung nakasulat dito, hindi naman siya nag-e-exist, tapos re-releasean nila ng letter of acceptance, hindi rin pwede. So, tatawagan nila kayo. Interview lang yung tungkol doon sa mga formality lang yun. Application nyo. Para malaman lang nila na totoong tao yung nag-a-apply. So, pagkatapos nun, meron pa kayong English test na dadaanan. Madali lang naman po yung English test na yun, papadala sa inyo. Kung naipasa niyo yung IELTS, definitely maipapasado na kayo. Pagkatapos ngayon, tinawagan na kayo ng school, in-interview kayo, chinek nila, o sige, okay, this person is talagang legit na siya yung nag-a-apply. Papasahan nila ngayon kayo ng link, parang ginawa ng mga anak namin. O, English test kayo ha, tingnan lang natin kung nakakaintindi kayo ng basic English and maipapasa nyo naman yun for sure. Tapos, kapag naipasa nyo na yun, that's the time na magbabayad po tayo ng 1,000 sa ECC. Uulitin ko po na refundable po siya kasi marami na po kaming gagawin dun sa papeles nyo. So, kung kayo man po ay hindi tanggapin, kunwari nung school o meron kayo naging problema na hindi na natin hindi na namin makokontrol, hindi na po mababawi yung 1,000. I-convert nyo po kung magkano ang 1,000 sa Pilipinas. Ngayon kasi 36 ang palitan. Kung palagi pa naman 40,000, ano man sa 40,000? Opo, alam nyo, ito, malaki po talaga ang gagastusin. Kasi wala naman po talagang eskwelahan na mura. Plus the fact na may mga dokumento. Hindi katulad sa Pilipinas, mag-enroll ka lang. Dito kasi mag-a-apply ka pa, kukuha ka ng letter of acceptance, mag-a-apply ka ng visa, tapos bibili ka ng ticket, tapos saka ka mag-aaral dito. And syempre, ang tuition dito is $. So talagang gagastos po tayo. Para lang po sa kaalaman nyo, hindi po siya libre. Marami po tayong gagastusin. Pero kung talagang willing kayo na sa tingin nyo makakatulong ang Canada para mas maganda yung pinag-aralan nyo, di ba? Gagastos po talaga tayo. So, kunwari, natapos na po yun. Yung 1,000 admission fee kasi yun. Yes, registration and admission fee po yun. Non-refundable po yun Opo. Pasiguraduhin nyo lang pong maayos lahat ng walang problema na. Oo. Alam nyo, napakadali nito kasi nung nakaraan basta walang problema lang po sa nyo. May na-approve yung company namin, tuwan-tuwa nga si Ate Flor, parang wala pang isang buwan na process lahat. As in, kompleto na siya. Parang express entry na rin yan Mabilis siya. Kasi, naman siya, letter of acceptance pa lang naman po kasi siya. So, kapag kayo po, kunwari, na-process na natin lahat, and sinabi ng school, tatanggapin na kayo, ang tawag po sa papeles na makukuha nyo ay letter of acceptance. LOA po yun. LOA yung tawag. LOA, letter of acceptance. Yes. Ibig po sabihin nun, i-release na yun. Pwede na kayong mag-apply ng visa. For visa na yun. Yun na yung step by step na yun. So, tapos na po yung obligasyon namin sa inyo dahil naibigay na po namin yung letter of acceptance nyo. Nakahanap kami ng school. So, ulitin natin yung tanong. Parang inalayan natin silang yung parang sigurado yung babagsakan nyo na may school kayo agad dito. Sasabihin nila sa atin pa, kapag nag-check naman kami sa online, pwede naman kami dumirekta. Alam niyo po kung ano po yung maganda. Ganito po kasi yan. Kung tayo po ay pupunta directly sa eskwelahan, kunwari nag-google kayo, may nakita kayong Bow Valley. Kapag po kayo ay nag-apply doon, hihinga na po nila kayo ng it's either full or half ng tuition fee ninyo. Pero wala pa kayong letter of acceptance noon. Kasi gusto nilang masigurado na dun kayo mag-aaral. Kasi once ma-releasean kayo ng letter of acceptance, pagdating dito, pwedeng magbago isip nyo at sabihin nyo, ay, ayoko na pala dyan mag-aaral. Dun na lang ako sa kabilang school. Pwede po. Ang problema, since nakapag-down ka na sa kanila, hindi nyo na po yun mababawi. Ngayon, yun naman po ang kasiguruhan ng eskwelahan na, ay, taka lang, sige, tatanggapin kita dito, pero
kaya mo ba talaga mag-aral dito? So, hihingan po nila kayo ng down payment. Alam niyo po kung ano po maganda sa ECC, na waive po natin ang tuition fee. Magbabayad pa rin po kayo, pero hindi niyo muna siya bibigyan ng down Para payment. siyang, alam mo yung pag nag-apply ka ng trabaho na, ang tawag doon, salary deduction, parang ganun. Oo, pero hindi naman tayo mag-aabono. Ibig lang sabihin ni Marvin is, kung sa ibang school at kayo dumiretso, hihinga na kayo ng down payment. And then, hihinga na kayo ng processing fee. Yun. At saka pa lang kayo, re-releasean ng letter of acceptance. What if, worst comes to worst, nag-apply kayo ng visa, ibang company na po yun, ibang departamento na po yun, and hindi po kayo nakapasa. Hindi po kayo na-release ng visa. For some reason, baka meron kayong health conditions or baka somehow hindi natin naibigay yung requirements ng government, which is show money, di-discuss namin mamaya. Baka mamaya hindi nyo yun na-fulfill. Siyempre, hindi kayo bibigyan ng visa. Pag wala kang visa, makakapasok ka ba sa Canada? Wala. Hindi ka makakapasok kahit may letter of acceptance ka. Ang masaklap po doon, yung tuition fee nyo ay hindi ko masisigurado kung marerefund nyo. Kasi marami ako nakikita sa forum na yung tuition fee nila, hindi na nila nare-refund. Hindi sila na-release ng visa. Ibig sabihin, enroll sila, may letter of acceptance sila, pero wala silang visa. Nasaan ang pera nila? Kami po sa ECC, kaya po kami tumutulong sa inyo, kaya po sinasabi ko magandang balita, is once na kayo ay na-approve, hindi po kayo hingan ng school, ng CDI, ng down payment. Sa tuition fee yung pinag-uusapan na. Yung tuition fee po yun. Yung tuition fee, huwag mo na isipin yun. Opo. Ang maganda doon, itabi nyo lang. Yung makapasok muna kayo rito. Pagkatapos nito at nakuha nyo yun, maghanap nyo po kayo ng immigration na magpaprocess ng visa nyo. And kami po sa ECC, marami pong affiliated sa amin na pwede namin sa inyong i-refer. Kung gusto nyo, sabihin nyo, sige po, Ate Tin, ako yung Marvin, pwede po bang sabihin nyo na lang po sa ECC, kayo na rin po mag-provide ng immigration agency sa amin. O sige po, wala pong problema. Alam nyo po, ang maganda pa, dati po kasi, ang kanya talagang... Pagka ang may fee ba yung... Oo, ang sinisingil talaga dati nila attorney doon is 5,000. Pero since tutulong siya sa atin, sa ECC, kapitbahay kasi natin yung office niyan alam niyo kung magkano na lang, $2,000 na lang ang processing fee nila. Asikasuhin nila lahat ng immigration paper nyo para makakuha kayo ng visa. Student visa yung tawag doon. So, magkaiba po ang letter of acceptance sa student visa. Ang una niyo po, magkano na yung gastos nila? So, kunwari, naka 1,000 ka na. 1,000 yung sa processing. Processing, 1,000. 2,000 para sa inyong visa. Kung gusto niyo lang dito kayo kasi pwede kayong pumunta sa Mercan, di ba? Meron sa Pilipinas. Meron sa Mercan, pero mahal din, mataas. Mahal din, pero marami pa namang immigration na pwede kayong lumapit. Hindi ko alam, sa Makati meron din yata. Or kung kaya nyo sa sarili nyo, katulad ng ginawa ng kapatid niya, na siya lang nag-apply. As in, prinoses niya, tinignan niya sa Google. Pero yung kapatid ko, 3 months. Nakarating dito. Nakarating dito. Hindi yun pero yun kasi nakuhaan namin yun. May lameya kasi yun Pero ibig lang yung sabihin, kung confident ka na sagutan yun, kasi tandaan nyo, sa immigration, pag may isa kayong maling nasulat o nasagot, or may isa kayong blanco na hindi nyo nasagutan, babalik ang papeles nyo sa inyo. Start kayo sa day 1. Kailangan ko ano yung sinabi nyo nung umpisa, hanggang matapos yun. Consistent at kompleto. Wala na kayong bawas, dagdag. Opo, pero kung kinakabahan kayo na, ay naku, baka may mali ako, baka meron akong form na hindi ma-fill-upan, teka lang, kuha po kayo ng immigration consultant. Yun na po yung sinasabi ko sa inyo. Na meron sa Pilipinas. Kasi kung i-convert nyo po yung 2,000, halos 70,000 po yun to 80,000 dito. Pag kinonvert nyo sa Philippines. Kaya kung sa Philippines, sabihin nyo 50,000 lang, bakit hindi na lang po sa Philippines? Pareho namang immigration yun. Wala namang doon pa sa Mercan, kasi at least yung kilala namin, yun yung nagpaalis sa kanya. Kami sure kami doon sa Mercan. Doon na lang kayo sa Mercan. Kasi ako nag-apply Kung saan yung sure na doon na kayo. Kung may kakilala kayo. Sure na tayo doon Kung may kakilala sila, mas better, doon po kayo. Kung saan kakilala nyo. Basta lagi ko pong sinasabi, malaki po ang gagastusin dito. So, once kayo po ay makakuha na ng visa, ang susunod na po natin doon is yung ticket nyo na po. I-schedule na po natin yung pagpunta nyo dito. Isa pa yung ticket, hindi basta-basta rin. Yes. Alam nyo po, yung sinasabi ko sa inyo nung ibinalita sa amin to na, wow, hindi ka kailangan mag-isip agad ng pang-tuition mo. Ang unahin mo muna kung ano yung mga papeles na kailangan mo. Pero syempre,
at the end of the day, kailangan nyo pa rin isipin na, kahit naman sabihin sa akin ni Christine at ni Marvin na hindi ko kailangan bayaran, at least hindi mo pa agad kailangan i-produce. Pwedeng while nagpo-process ka nito, naghahanap ka na ng makukuhaan mo ng fund. Makakahiram ka sa kamag-anak mo, o kung meron kang ipon, maitatabi mo na siya habang pre-na-process siya. Hindi ka pa nga nagpo-process, nagbayad ka na. So, wala ka muna hindi ka pa nag-uumpisa mag-aral. Meron ka ng tuition sa kanila. Pinagbayad ka na ng kalahati yata yung sabi mo. Diba? Oo, usually alam ko kalahati. Kasi kalahati. Nga, international student ka nga kasi. Kung hindi kayo dadaan sa amin, dito sa ECC, ganun po yung process. May alam kayong direktang school nga, sa Google nyo lang. Which is true, pwede talaga yon. Pwede talaga. Nakakapasok kaya talaga. Lang yun, pero ang daming automatic, proseso. hindi ka pa nag-aaral, hihingan ka na nila ng pang-tuition fee. Doon pa lang maano ka na. Magkano po ang tuition dito sa Canada? Napakamahal po ng pag-aaral dito. Kaya ang maganda rito sa ECC, yung pagkakaintindi ko yung maganda rito, ang asikasuhin mo lang munang gastos yung makapasok ka rito. Yes. Pag nakapasok ka na rito at may school ka na, gano'n, di ba? Tapos mag-aaral ka na, doon mo pa lang iisipin yung at tuition installment fee. yon. Hindi siya, buhos. Pagdating mo dito, nag-land ka dito sa Canada, dadaling ka na sa eskwelahan, mag-aasikaso tayo ng mga papeles mo. Siyempre, yun na yung part namin, tutulungan ka na namin dito. Doon pa lang tayo magbabayad. And hindi mo siya babayad. Ikaw, syempre, kung nakakaluwag-luwag ka sa buhay at meron ka na talagang pambayad. Kung nakakagaan ka. Kung nakakagaan-gaan ka, pwede mo na siyang bayaran. Pero kunwari, sabihin mo na, Ate Tin, yung fund kasi hindi naman kayang ibigay lahat ng magulang ko. Kunwari, ang dala-dala mo lang is kalahati ng tuition, tapos sasabihin ng magulang mo, sige, after 4 months, ipapadala ko yung hulog, yung kulang. Syempre, di ba, parang ang mangyayari, baliktad, ikaw na yung nandito, papadalan ka ng magulang mo ng pang-aral. Kasi gano'n naman talaga yung mga nababalitaan nyo dyan na may mga kaya. Saan sila nag-aaral? Dito sa ibang bansa. Dito sa Amerika. Mga kilala ko sa Amerika. Canada din kasi medyo mas okay dito. Meron. Pero, isa pang i-discuss namin dito is, hindi po kami magpo-provide ng bahay nyo, ha? Isa pa yun, ha? Wala po kaming ipo-provide na bahay, pero pwede namin kayong tulungan. Kasi marami naman po dito. Ang maganda rito, ang hirap kasi nung nakarating ka na nga rito, parang blanco ka. Yung, saan ako pupunta? Dito hanggang aalalayan naman siya. No? Kung kaya naman natin, kumari ako yung agent nyo, ako yung naka-invite sa inyo. Kaya namin kayo tulungan na i-guide dito kung saan yung, may tawag doon Pag yung bago ka nandito, idadaling namin kayo doon. Oo, doon sa mga center. Sa mga center na tumutulong sa mga newcomer. Newcomers, yan. Mga tumutulong sila. Basta pag nakarating kayo rito at sa kanya siya nag-handle sa inyo, walang problema rito. Makakatulong naman kami. Dito, kung mag-enroll kayo, kapag nagtanong na kayo sa amin, i-share namin sa inyo yung form at saka kung ano yung mga programs na ino-offer. Comment down lang po yung mga interesado, comment down below at babasahin namin yung mga comment nyo. Tapos isa-isa po namin kayong kasi i-ano din natin kung ano yung ipapaliwanag ko lang sa kanila pa na ang mas maganda kung titingin kayo ng course, ang tawag kasi dito program, ha? Kung pipili kayo ng program o course, piliin nyo na yung 1 year pataas hanggang 2 years. Kasi, kung kukuha kayo ng course na 6 months lang, napakabilis ng araw. Pagdating mo dito, magulat ka, 6 months, uwi ka na ng Pilipinas. Remember, medyo, ano yung pinaka, niya, na course, na para mas matagal-tagal? Pagdating kasi dito, at natapos ang course mo, hanggang doon lang din ang visa mo. So, you have to go out dito sa Canada and go back to your country of origin. Kasi yun lang yung... Kung hindi, magti-TNT ka. Sa school nila, idedepende yun Oo, titingnan nila. Ilang years, ilang months ka lang dito. Kaya, ang iaano ko sa inyo is, kasi dito, makikita nyo, ang mga program length is by week or by year. So, kung titingin kayo ng 1 year, kumuha na kayo ng 1 year and above. Yung mga business administration, pwede din kayong kumuha ng mga... Ano tawag dyan? Business accounting. Basta kunin yung mga diploma. Accounting and payroll, yes. Sa atin kasi mataas din. Oo, pero kung sasabihin nyo na, ang gusto ko lang, kunwari nakakuha ka ng... Parang lang yun, no? Ito, business analysis for business intelligence, 12 weeks. Bakit ka kukuha nun? 3 weeks lang yun. Certificate lang yun, 3 months. In 3 months, pagdating mo pa lang dito, wala na, babalik ka na. Kumuha ka na ng matagal. At least, ang maganda rito, nag-aaral ka na, may enjoy mo pa yun sa Canada. Yes. May enjoy mo tong Canada. Binimin 2 years kang nandito. Na-experience mo. Na-experience mo yung nag-aaral ka rito, bago ka man lang makauwi ng Pilipinas. Naano mo ng Canada. Dagdag yun
sa'yo bilang tao na ay may na-achieve ako. Ay, ito pala ang Canada. Ay, ang sarap pala. Ang sarap pala ng yelo sa Canada. Snow. Ako, ewan ko kung magugustuhan nyo. Pero, depende kung abutan nyo. Oo, depende sa panahon nyo. Pero syempre kung 1 or 2 years. Maabutan nyo. Basta, ang namin sa inyo, i-advise, pumili na kayo ng 1 year and above. Dahil napakabilis ng araw, magugulat kayo, pabalik na pala kayo ng Pilipinas. I-discuss namin mamaya yung kung ano yung pwede nyong gawin dito kapag nandito na kayo sa Canada. Oo. Pero ang una naming in-share sa inyo ito is, muna yung i-recap namin, ha? So, kami ay ECC Consulting. Consulting firm kami. Bali siya ang marketing agent ng ECC. Ang may-ari ng aming company ay ang napakabait ni si Ate Flor Sendon. Pilipino yun, ha? Ay, Pilipina. Pilipina, mag-asawa yan. Sila. Nako, kababayan natin yan. Napakabait ng mag-asawang yan. Mga Cebuano yata sila, Bisaya. Ang maganda rito, parang alam mo, pag nag-apply ka ng trabaho, parang tawag dito, direct na to eh. Direct hiring, dating dito naman, direkta ka. Wala ka nang isipin na dadaan-daanan na gastos agad. Oo. So, in-offer natin to hindi lang po sa taga-Pilipinas. Sa iba-ibang bansa dyan. Nasaan kayong parte ng mundo at gusto nyo mag-aral dito. Uulitin ko po, mag-aral. Hindi po para maging worker. Oo. Okay po. So, ano po ang kailangan? Siguraduhin nyo po muna na meron kayong IELTS. IELTS, number 1 yan, IELTS, ha? Academic po ang kukunin nyo, ha? Ang tawag sa IELTS kapag kayo nag-book, it's either IELTS Academic or IELTS General Training. Ang kukunin nyo po is academic. Kasi baka magkamali rin, sayang. Tandaan nyo po, academic. Kasi po, kaya kayo kumukuha nun dahil mag-aaral kayo, ha? Pagkatapos po, nabanggit mo, di ba yung passport, ilalagay din natin kung ilang years dapat ang validity. Pero nakalagay 2 years talaga, wag yung months lang, ha? Oo. Years, siguraduhin nyo ng 10 years na yata, eh. Oo, tandaan nyo na syempre nagpa-process pa tayo. What if next year pa kayo ma-approve, 'di ba? Tapos expired na. Hindi po kayo magkaka-visa, I'm telling you, kapag nakita po. Katulad ko, alam nyo, nung nag-apply ako ng visa kasi na PR kami, ni-renew ko kaagad. Kasi kung hindi po, hindi ako i-approve ng immigration. Pag below ka na sa 5 months, wala na eh. Wala na yun. Hindi na counted yun. Tapos po, ang school credential, at least kayo po ay nag-grade 12 and above. Grade 12 ba? Inirecap lang natin. Grade 12 and above. Or kung kayo naman po ay nakagraduate na ng college, wala pong problema as long as may diploma kayo. Pagkatapos po, ang pinakamahalaga is 18 years and above kayo. So, unti lang po requirements nyo para sa pre-assessment. 4 lang po. IELTS, passport, school diploma ninyo, at kayo'y 18 taon pataas. Tapos yung sa school nyo, siya at least high school or college diploma. Wala po tayong age limit, pero sinasabi ko po sa inyo, bawal pong elementary. Opo. Pagkatapos po, hindi pa po kayo magbabayad. Once makompleto nyo yon, sa free pa rin po yung pinag-usapan ng free pa rin yan. Yung assessment free yan. Pag na-receive na po namin yon, free po, ha. Kukontakin na po namin kayo through email, and then i-forward na po yung application nyo kung saan kayong school dadalhin. Yung school po, kukontakin kayo para i-check ang identity nyo. I-validate kung talagang tao yung nag-a-apply, hindi alien. Diba sa computer nga may ganun eh. Opo. I-check niya ang identity nyo and initial interview. Madali lang naman po yun kasi yun naman po ay general questions lang naman. Kung ano lang nakasulat sa papeles mo, yun lang naman itatanong. Baka kasi mali yung sagot mo, so ibig sabihin hindi ikaw yung nag-apply. Ito ba yun? Tapos yung English test, isa-send sa inyo. Opo, nag-IELTS na kayo, pero yung school may sarili silang English test. Pero yung English, basta na kayo sa English test nila, dun pa lang po papasok yung magbabayad sa ECC ng 1,000 na processing fee. Canadian dollar. Canadian yun dollar yan, ha? Mas mura. Na-process na po lahat, makakatanggap na po kayo ng letter of acceptance. Always remember, ang pinaka-first po ninyo na step ay makakuha ng school na tatanggap sa inyo. Kaya ang tawag po doon ay letter of acceptance. Once meron na kayo noon, pwede na kayo mag-apply ng visa. Ano po yung visa? Yung visa ay parang ticket mo o karapatan mo para makapasok sa lupa ng Canada. Student visa? Student visa. Yun po. Yung student visa po na yun, hindi po yun kasama sa 1,000. You have to pay it again para sa inyo po yun. Bayaran nyo po yun. Kami po, may ino-offer po kami na pwede mag-assist sa inyo, 2,000 Canadian dollar po yun. Kung may kakilala po kayo sa Pilipinas o kung gusto nyo, kayo po ang gumawa, mas makakatipid po kayo. Pero kung wala na makikilala, gusto nyo, mahirapan kayo maghanap,
dito lang kayo, magpa-assist na lang kayo. Medyo mura lang ng konti. And, inuulit ko, mahal po talaga ang gagastusin nyo. Kasi bakit? Magbabayad kayong processing fee. 1,000. Magbabayad kayo ng visa nyo. Pag nakapasa kayo, kukuha kayo ng ticket ninyo. Pagdating po dito, wala kayong bahay, kailangan nyong maghanap ng bahay ninyo. Ngayon po, pwede pong katulad ko, bago ko lumipat dito, nagche-check na ako. Nagkataon lang yung employer ko, binigyan na kami ng bahay. Pero, hindi po sagot ng ECC, hindi po kasama sa binayaran nyo ang bahay. Kasi Hindi kasama remember, yung bahay opo, remember, kung 2 years ang course nyo, 2 years kayong uupa, napakamahal din po ng upa. Kaya kung kayo po talaga ay gusto mag-aral, always bear in your mind na malaki po ang Pera gastusin. po talaga, pera. Pera po. Pero, pagdating naman po ng araw, kung ano man ang makuha nyo ditong diploma, napakalaki po ng Pero maibabalik pag sa inyo nun. kasi naisip namin nung nakaraan, yung nag-aaral tayo kumpara mo dun sa magkano ang sa college dun, sa Pilipinas. Mura kasi sa Pilipinas. Mas mura ba yun kaysa rito? Mura kasi sa Philippines ang pag-aaral. Sabihin na natin, nung mura, 50,000 na din dito. Pag po kayo ay nakapasa na, kunwari dito, isa po sa requirements, bago ma-process lahat yan, bago kayo mapunta sa visa immigration, is meron kayong show money na tinatawag. Sabihin nyo, may 1,000 ako, check. Meron akong pang visa application, check. Meron akong pang pagdating na araw, meron akong pang tuition doon, check. Magkano show money? Pero ang show money po, 12,000 po ang show money ng Kala isang yun, tao. Kumputin mo, para alam agad nila Yung 12,000 po, i-times na lang natin sa basic na 36. At least meron kayong, ang sakit naman sa banks. Ang laki pala nung ngayon lang kami nagko-compute ng... Oo. Kasi dito, syempre, maliit yung 12,000 dahil dito maliit. 1,000 lang naman, di ba? Pero pag kinonvert nyo po, 432,000 po yun. Halos kalahating milyon. Dapat po, meron kayong... Show money yan. Show money. Hindi po yun kukunin sa inyo ng immigration. Nasa account nyo yun Sa account nila, di ba? Bakit kailangan mag-show money? Ganito po yun. Ayan, bakit nyo po ako hihinga ng show money? Hindi po namin hihingin. Gusto lang namin makita na talagang may pera kayo sa bank account. Dahil pagdating nyo po dito, sarili nyo yung gastos. Sarili nyo lahat ang gastusin nyo. Kakain kayo dito. Magbabayad kayo ng upa. Titipirin yung show money nyo. Oo. Tapos, syempre, wala ka namang kotse. So, magbabas ka or magkakab ka kapag, kunwari, hindi maganda yung weather. Kailangan mong patunayan sa government na hindi ka aasa sa gobyerno ng Canada. Yun. Hindi ka magiging, kumbaga yung term nila is palamunin kasi ang dami ditong pinapakain. Pero, maraming ginagastos. yung show money na yan, nandyan na yan, matagal na yan. Hindi ka pwede, kailangan talaga may show money ka. Oo, kahit ako, nung kinuha ko sa kanila, yung kapatid ko, si Denden. Kailangan may show money. 10,000 yata si Denden. May show money siya. Tumaas na kasi ngayon. Pero show money na yun. Sa'yo yun. Hindi sa nila kanya kukunin. Hindi ka aasa sa government. Kasi gastusin mo lahat. Ganun po. Ngayon, sinabi mo na, 12,000? Sa akin yun? Opo, ire-ready nyo na yun. Bago pa man kayo mag-apply, siguraduhin nyo may pera na po kayo. May 12,000 kayo. Malaki po talagang gastusan. Tapos, pag na-approve na kayo, pwede nyo rin pag-isipan along the way yung pan-tuition nyo. Kasi pagdating dito, saka pa lang kayo magbabayad ng tuition. And hulugan po ang tuition. Sabihin installment yun. At least yung tuition na siya. yun, dito pa lang yung pag nag-umpisa ka na, installment na yan. Dito yun. So, kailangan nyo po ng show money, ha? Ang show money po, hindi yun kukunin. Magkukuha kayo sa bangko nyo ng statement na yung pera na yun ay sa inyo Sa inyo, na meron kayong perang ganun. Meron po talaga kayong fund. Pero ang maganda po kasi doon, kaya ako natuwa kasi nung last na seminar namin, binanggit, saan naman ako kukuha ng 12,000? Kunwari, meron kayong kamag-anak dito sa Canada. Or kunwari, nandito yung magulang nyo pero hindi kayo makuha kasi hindi pa napaprocess yung papeles nyo. Sabihin nyo, nandiyan po yung parents ko. Pwede kayo padala ng parents nyo. Lagyan yung bank account nyo ng 12,000. Alam ko, nakalimutan ko yung tawag na sinasabi nila, bank drop yata. Basta merong letter na i-deposit sa account nyo and may papakita nyo sa immigration na may pera po ako. Pagdating ko po sa Canada, kasi ibig sabihin yung 12,000 na yun, kahit pa paano, enough na yun during sa stay mo dito. Somehow, ano tawag doon? Survive. Makakasurvive. Galing. Makakasurvive ka na while you're studying. Kasi pag nag-aaral ka, hindi ka naman papasahuri ng school Nagbabayad ka, lahat ng pera mo palabas. Pero may tanong ako isa dyan. Kasi may kasamahan ako na hindi damaan sa ganito Direkta siyang nag-apply. Tapos, pinapagtrabaho siya. Pwede rito. Oo, magandang question yun. Ayun na. Kasi, dito,
Pag ikaw ay mayroong student visa, pwede kang magtrabaho yun. maximum of 20 hours sa isang linggo. Bi-weekly, parang gano'n na rin siguro. Ay, hindi. Alam ko bi-weekly. 20-40. Bi-weekly. Bi-weekly Hindi sila siya. pwedeng mag-over Hindi. Kasi nag-aaral Sa isa, hindi. Weekly, 20. Maximum 40 in isang sahod. Kasi ang maximum namin 80. Bi-weekly. Kasi pag nag-80 ka, full-time ano ka lang na. kayo, per week. Oo. So, ibig sabihin, pwede ka magtrabaho ng 4 hours a per day. Per day. Dito. Bakit malaking bagay yun, ha? Oo. Bakit pwede kang magtrabaho? Kasi kailangan mo ng pang-suporta sa sarili mo pang kain mo, alam mo ginawa niya doon, pang rent Oo. Para kahit papaano, hindi mo isipin yung pang rent mo, yung show money mo, yun yung pang gastos mo unti-unti sa pang araw-araw mo hanggang makatapos ka. Kaya bibigyan ka ng karapatan, kasama yon sa immigration kapag yun, nakasulat yon, stated yon. Kaya I'm telling you, hindi ka pwedeng lumagpas sa 40 kasi kung hindi, makakasuhan ka, lalo na yung employer mo. Dahil bakit lagpas ka? Estudyante ka. The reason why you're here, kaya ka in-approve at pinapasok kasi mag-aaral ka, hindi para magtrabaho. So, kailangan 20 hours lang yung katrabaho niya. Ang pangalan ng 20 Nakatapos na. 20 hours lang siya. Nakatulong din naman ng 20. Imagine, 40 hours, tapos kung magkano ka per hour, malaki na rin yun na nakakabawas ka. Sabihin natin 600, meron ka. Mo lang. Pwera mo na rin yun. Tapos kung mas better kung makakahanap ng bahay na malapit sa school para lalakarin mo na lang. Parang renter, pwede. Meron naman kasi mas na makakatipid. may mga bahay dito malalaki, mga tapos kwarto. may bahay may kwarto sa basement. Pwede kang umupa. Or minsan, marami kayo nun marami kayo. Minsan mag-asawa lang nga nandito sa isang bahay, pinaparent nila isang kwarto. Marami dito, wag kayo makatipid kayo. Makatipid kayo sa ganun. Pero kung maarte kayo, gusto nyo naka-apartment kayo o condo. Hindi, kung nasa Canada ka. Pero kung mayaman sila, bahala sila. Hindi, pero okay naman dito kahit maliit. Maganda naman kasi dito yung mga unit, yung mga kwarto, yung bahay. Maganda. Malalaki bahay dito. Yun. So, ipinapaalam lang po namin sa inyo na malaki po talaga ang gastusin. Inuulit ko lang po, malaki po gastusin. Wala pong libre. Pero, ang maganda po kasi sa amin, ang pagkakaiba po namin, hindi muna kayo mag-iisip ng tuition fee. Hindi kayo magda-down agad. Samantalang wala pa kayong kasiguruhan kung kayo po ay magkakaroon ng LOA or Letter of Acceptance at saka ng visa. Dito, asikusin muna natin, makapasok ka muna dito. Pagdating mo dito, at saka kapag marami nag-a-apply. Kasi talagang gusto nilang makapunta dito At saka yun nga pwede ka magtrabaho. Kunin nyo 2 years para ma-enjoy nyo. Parang ka na rin parang contract worker. 2 years kasi ang, di ba, at least. O yun. Dito naman nag-aaral ka. Yes. Tapos pwede ka magtrabaho at least 4 hours a day. Yun lang, ha? Yun lang. Basta 20 hours a week. Pwede ka. Kunwari, may isang araw ka na wala kang klase. Pwede mag 8 hours ka doon pero bukas wala kang trabaho. Ganun sila. Or 6 hours. Tapos yung ibang araw wala kang trabaho. Basta 20 hours lang in a week. Pakaigpit nila. Nandito nga yung i-check nila kung talagang totoo yun. Kasi alam mo naman, alam nyo, mahirap. Kunwari, makalusot kayo, ha? Wag ganun. Kunwari, makalusot kayo. Alam nyo, pagdating dito at na-validate, check uli nila kung may eskwelahan ka talaga. Pupuntahan talaga kayo sa bahay. Kung nakatapos and dadalhin na kayo sa airport. Balik na kayo sa Pilipinas. Sayang lahat. Kaya, daanin nyo po lahat sa tamang proseso. Sa tamang proseso, kailangan. Huwag po kayo mag-shortcut. Kasi sayang. Kung nag-aaral ka talaga, ha? Yun, tapos, ano pa ba? Hindi, sa ngayon, yun lang muna. Diba? Ito muna, ha? Pero marami pa tayong lang kayo sa baba. Para pero this is the best way para makapag-aral kayo dito. Sa Canada. Umpisa pa lang namin to na ganito yung content namin, ha? Kasi sayang din naman. Ito nag-YouTube kami. Mas madali namin maikakalat tong magandang balita. Marami na sa amin yung content namin na magtanong lang kayo. Marami na kaming marami na sa amin nag-inquire. Marami na ding umattend ng Zoom meeting. Marami na akong shineran. Mga taga-Pilipinas umattend ng Zoom meeting. Marami na akong shineran and ang daming umattend ng nakaraan. Kaya nakakatuwa. Sabihin natin na, hindi ko pala kaya. At least, alam nyo na, diba? Pag pwede nyo paghandaan. Tsaka hindi lang naman ngayon to. Matagal naman to. Parang forever na talagang i-offer yan. Kaya, at least may alam kayo, no? Kaya nga. Lalo na kung yung magulang nyo talagang, sige, akong bahala anak, punta ka doon. Napakadali nito. Para sa inyo. Tulungan namin kayo. Sige. ECC, ha? Ganun na lang po, Ito, sa ECC at marketing agent. At ang aming napakabait na boss, si Ate Flor. Yung mga hindi pa po nagka-subscribe dyan, subscribe, like, share, and
Tapos share nyo yung video. Share nyo yung video. Kasi baka may mga kaibigan kayo, may kaibigan no? kayong gusto mag-aral dito. Sama-sama kayo dito. Para masaya. Share nyo lang po yung video natin. At legit po ito. Oo. May mga i-share pa kami sa inyo. May part Kaya 2. kung magtanong na lang kayo, comment po kayo na gusto nyo malaman dito, di sasagutin lang namin. Susunod na vlog namin. Yun lang po. Siya po si Christine, ako si Marvin, Shakira. Yan, Kami Team po Suliman po. Team Suliman Team vlog. Suliman. Kami 4 years na kami rito. Kasama kayong mga bata. Tapos, ikaw halos ilang years ka na? Magsa-7. 20, ano ka na? Magsa-7 years Magsa 7 years siya. Kasi nauna siya, kinuha niya lang kami. Tapos kinuha niya yung kapatid ko. Mas mabilis yun. Mas matagal pa inintay namin. Express entry. Express yun kasi meron siyang show money. Importante yung show money ha. At Lamia. Kahit may show money ka, kung wala ka Ay nga namang lang. Lamia, hindi ka May makakarating. pera ka nga. Wala ka namang ano. O yan. Ganun na lang po. Maraming salamat. Thank Para you po. next ulit, meron ulit kaming i-upload. Thank you. Thank you. Bye-bye.